Hello Pisces, ito na po yung pahabol reading mo, itong katapusan. Pero kahit lumipas itong katapusan, valid pa rin to, hindi mag-expire itong reading ko kasi timeless reading din naman ito. Kagaya po ng lahat ng mga readings ko dito, lahat po yan timeless. Kaya pwede nyo pong panoorin yan kahit matagal na. Okay? Maraming salamat pala Pisces sa pag-drop by mo para manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Sobrang na-appreciate ko po yung lahat ng suporta ninyo, lalong-lalo na yung mga matyagang nagsishare ng mga readings natin, malaking tulong yan. Yung mga nagpapadala ng star, super thanks, nag-avail na membership subscription. At kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Yung mga interesado sa private reading, tignan nyo yung nakasulat sa screen or sa description. Take note, nag-iisa lang po yung official FB page ko at saka YouTube channel ko. Kapag meron pong nag-add friend sa inyo, message na unang nag-PM, hindi po ako yun, tandaan nyo. Kaya yung mga interesadong mag-book, mag-inquire, kayo po mismo magsadya sa official page ko. Kayo po ang mag-PM, okay? Matik yan, basta may nag-message, nag-add friend sa inyo, hindi ako yun. Yun yung fake. Okay? Unang card mo ito, Dog Spirit. Be loyal to what you love. Oh, Dog Spirit is about pagiging loyal. Oh, ikaw, whether ikaw or pagiging loyal kang kung sino mang person sa iyo. Halimbawa, ikaw yan na nag-express ka ng iyong loyalty sa isang kaibigan or sa trabaho, no? Na loyal ka talaga dun sa ginagawa mo, hindi mo iiwan yun, hindi mo susukuan yung relationship na yun. Okay, ikaw yan na pagiging loyal, commitment, loyalty. Oh, pwedeng merong something din dito related about pets or specific dog or kung sino man na mga matters regarding loyalty. Relationship man yan or not. Okay. Be loyal to what or who you love. O, diba? Pwede kasing loyal ka dun sa ginagawa. Pwede ring loyal ka dun sa tao. No? Importante dun, hindi mo ipagpapalit yun, hindi mo iiwan na naman na mangyari, magiging consistent ka dun, magi-stick ka dun, magtatagal ka dun. So, halimbawa, meron kang specific na dream or goal na ikaw ay loyal dyan sa ginagawa mo kasi gusto mo talagang ma-achieve yung goal na yun, gusto mong matupad yung pangarap mo na yun. Okay? Love mo kasi yun eh. Bagay man yan, sitwasyon, tao. No? Kaya nag-i-stick ka dun. Siyempre, hindi mo iiwan yun. Ano man na mangyari, nandun ka lang. Diba? Oh, parang pag ano yan eh. Pagko-commit, pagpa-promise, sumusumpa ka, no? Nagtitake ka ng vow, ayan, pwedeng ano to eh, pwedeng marriage, diba? Oh, pwede rin ganun eh. So, ito yung situation na kailangan malumanay, gentle, or be kind to someone, or be kind to yourself, no? Ito yung sitwasyon na hindi mo dapat pakitaan ng pagiging aggressive, pagiging, diba? This is something na the more na lalong maging mapasensya ka, malumanay, diplomasya ang kailangan, or maybe a situation na a person who is sensitive or a situation that is delicate na kailangan hinay-hinay lang, maingat mo i-handle, no? Yan, mild lang, mild. Yun lang yung kailangan mo ngayon dito sa sitwasyon na to. Forked road, no? This is parang crossroads to eh. Pwedeng iba dito paghihiwalay, pag-iiba ng landas, pagtahak ng panibagong path pagdating sa iyong career or sa buhay mo or sa relationship, no? Sabi ko nga, pwede kasing ditong sangang daan yan, mamimili ka eh. Basta, may sitwasyon dito, Pisces, na kailangan mong darating at darating ka dyan. Prepared ka man or not, whether you like it or not, magde-decide ka, mamimili ka lang ng isa. Kumbaga sabi nila, hindi mo naman pwedeng hatiin katawan mo. Ano ka ba, manananggal, di ba? Or, pwede ka bang mamangka sa dalawang ilog? Yung
Diba? Ano yung hati? Hindi pwede. So, mamimili ka lang. Alin dito sa dalawang path na ito? O alin dito sa dalawang choices na to? Alin dito sa dalawang tao na to? O relationship na to? Whatever kinakaharap mong sitwasyon. Pwedeng may pag-iiba ng direksyon sa buhay mo eh. O, ayan o. Importante dito, you are presented with options. Mamimili ka lang talaga, magdi-decide ka. You have free will na mamili. No? Pwedeng ito ay optimistic, pwedeng ito opportunity. Ayan yung alternatives. Nandiyan yung multiple choice. Andito na yung moment of truth. Alin ba talaga? Yung mas matimbang dito, alin kaya talaga yung mas pipiliin mo? O, yun eh. Pwedeng iba sa inyo, this will present as a crisis. Pero andun yung mga possibilities. Pwedeng iba, ito ay turning point, parang wheel of fortune. Or pagbabago pagdating sa sitwasyon ninyo, pamumuhay ninyo. Okay? Darating na talaga yung point, Pisces, na magde-decide ka na para sa buhay mo, para sa sarili mo, or para sa relationship na ito. Na kailangan mong mamili ng path na tatahakin mo. Okay? Hindi na pwedeng sasabihin mo, ay pagpapaliban ko pa to, or bukas, or next month, or next Parang ayan na yung sitwasyon sa harapan mo eh. So, ano na, parang ganon. Ikaw yung ki-questionin dyan. Ano na Pisces? O, alin na dito? Ano gagawin mo? Ano pipiliin mo? Ano desisyon mo? Parang ganun. Okay? Basta wag ka high blood, wag kang kailangan itong matter na to i-handle mo with gentleness. Yung mga binanggit ko sa iyo kanina. Okay, itong mga signs na babanggitin ko nalilitaw sa cards, pwede may kaugnayan sa present situation mo or sa future mo. Pwede rin namang wala. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. General reading lang to. Pwedeng may Taurus, pwedeng may Leo, may Capricorn energy. When it comes to your love life, wow! Yung ibang mga walang jowa dito, kiligin na kayo kasi meron ditong darating na person na talagang magmamahal sa inyo. Or kung meron ka nang na-meet at may nagpapasaya, nagpapangiti na sa'yo, nagpapakilig sa'yo, nagpapa-inspire sa'yo, baka siya na nga talaga yung true love. Unconditional love ito. TL, true love. Seryoso. Okay? O, may mag-o-offer sa inyo ng affection, or may, pwedeng iba naman, kahit sabihin natin hindi ganun kalalim, sige, sabihin na natin na merong person na ma-attract sa'yo or na-attract sa'yo or vice versa kung ikaw ang nakakaramdam nun dun sa person na yun. Yung iba naman, parang may transformation na magaganap sa samahan ninyo. O marriage man yan, what kind of connection man yan. O kung single ka, basta magkakaroon ng pagbabago sa love life mo eh. Or dito sa takbo ng relationship ninyo sa inyong dalawa. Okay, yung iba dito parang lumilevel up, like parang mas lalong nagmamature, lumalalim. Or pwedeng panibagong chapter sa relationship ninyo, basta meron something dito na pagre-renew. Pwedeng yung iba dito magpapakasal kayo uli kasi golden anniversary nyo or silver anniversary ninyo, nire-renew nyo yung vows ninyo, mas, alam mo yun, mag-honeymoon kayo uli. Basta parang may mga ganun something na nire-renew binabalik ninyo yung alab ng samahan. Wow, ang lalim. Pero parang meron din kasi ditong energy ng person na nagbago na yung feelings, nagbago na yung isip. Yan, pwede rin kayo maka-encounter ng ganyan. It's difficult for me to process my emotions. I'm not available right now. Kung itong person mo ay hindi available, Pisces, yun ang reason. May mga emotions siya nararamdaman ngayon na maaaring lingid sa kaalaman mo. Pwedeng hindi niya shinare sa'yo, hindi niya sinasabi, or hindi niya pinapaalam, pinapahalata sa'yo, pero na-overwhelm siya. And dahil doon, siguro kaya ayaw niya siguro munang makipag-usap, kung ina-avoid ka man niya, is because
meron siyang mga dinaramdam. Okay? Yan. Basta, hindi available tong person na to ngayon. Or ikaw yan, kung ikaw yan. Excuse me. Yung mga nangangailangan ng healing dito, ayan na ang healing, ayan na yung recovery period, ayan na yung good times ahead, paparating mga magagandang bagay. Okay, yung mga naghahanap ng clarity, closure, answers, kaliwanagan, ito na yung Sun card. Mare-reveal na yung mga dapat ma-reveal, magiging clear na lahat, maliwanag ng lahat para sa iyo. Kung dumaan ka sa period ng pagiging matamlay, walang kabuhay-buhay yung buhay mo, walang excitement, walang happiness, well, ito na. Tapos na yung dull moments, papunta na yung bright moments with the Sun card. This is sunshine after the storm or after the rain. Ayan na yung rainbows, ayan na yung sunshine, all is well, no? So, nakikita ko, ito na yung magagandang bagay na paparating sa iyo sa mga susunod. Nakikita ko rin dito na huwag kang mag-alala, Pisces, kasi kung ikaw ay magiging matyaga dyan, hindi naman masasayang yung mga pinaghirapan mo, itinanim mo, magbubunga yan ng maganda. At yun yung aanihin mo sa Sun card at saka dito. Ayan, no? Wala akong nakikitang pangit dito, dear. Puro stability to. Pagdating sa kabuhayan, sa pera, sa career, you have the King of Pentacles, you have Four of Pentacles. So, secured. Nakikita ko, security, financially, or sa career mo, or sa relationship, yun yung nakikita ko. Diba? Remember, ang ganda na lumitaw dito. So, yan, if you are about to meet a person na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, baka siya ning the one, siya ning mag-o-offer sa'yo ng stable relationship, or marriage, no? Someone who is matured, successful, or marami ng experience sa buhay, sa career, sa negosyo. Someone who is practical, someone who is may savings, responsible. Maganda eh. Someone who will teach you kung paano maging wise sa pag-handle ng negosyo, kabuhayan. Ayan. Marami kang matututunan from this person. Kasi experience na siya. Okay? Ayan, stability, Four of Pentacles. Yung iba dito, pwedeng this is something na hindi nyo basta mai-let go. Kasi this is something na pinaghirapan ninyo, o ganun ka-importante sa inyo. Or pwedeng you're dealing with someone who is, pagdating sa pera, kuripot, or parang, alam mo na, ayaw niya mag-share, ganun. Okay, Pisces, yan yung mga energies na pick up ko dito sa pahabol reading mo. Don't forget to like, follow, or subscribe. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.